Okay mga kaibigan, magiging kalmado tayo ngayon para siguro mas umikot pa yung aking utak at medyo makapag-isip pa lalo, no? Itong ating panonoorin galing po sa Pinas News Insider. Galing sa Pinas News Insider at ito po ang title. Okay? Heto na, expose na, tama si FPRRD. Senator Amy kumanta sa tinuro ang Judas. Yun ang ganon. Tiklop si BBM Tamba ko Lisa. Ito mga kaibigan kasi sabi niya ni PBBM, nagsisinungaling daw po itong si Tatay Digong natin. Kasi nga doon po sa blankong papel. Pero nagsalita din po si Madam Amy na may blankong papel. Ano po ba talaga ang kaganapan dyan sa budget? Kung nag-iisip po sila na mangatkong, mangupit, manguha, kung gagawin man nila yon, maawa naman kayo sa taong bayan. Dahil po, hindi na po tanga-tanga ang mga mamamayan natin. Siguro noong mga unang panahon, pwede nyo pang malason sa pamamagitan ng mga bias media. Pero ngayon, gising na ang mga tao. Hindi lang sila basta-basta nanonood sa mga bias media kasi nanonood na rin sila sa mga vlogger. Oh my God, we'll be back again. Come on, now let's get down to business. May kilala akong vlogger na dati neutral siya. Okay lang yung panonood niya sa magkabilang kampo. Pero habang tumatagal, kahit gusto niya pa yung taga-kabila, kasi tayo, sinusuportahan po natin ang Pangulong Duterte. Pero yung taong taga-kabila, gustong-gusto niya. Ang problema po mga kapatid, habang tumatagal, kasi nanonood siya ron, nanonood din siya, kumbaga DDS tsaka PBBM. Something like that, ano. Pero sa bandang huli, mas gusto niya sa Duterte. Mas naniniwala siya, no, natitimbang ng kanyang isip na mas kapani-paniwala ang mga Duterte. Hindi naman magagaganyan ang Duterte kung walang nakikitang mali. Eto na mga kapatid, panoorin natin ng sabay-sabay kung anong klase ho itong mga kababalaghan na nangyayari. Hindi na ho maganda pag ganito. Okay, play na natin. Ito ang balita ngayon. Viral at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balita. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte hinimok po ang publiko na huwag na raw pong magbayad ng buwis kung hindi naman po kayang bigyang linaw ng gobyerno yung paggagamitan ng ating budget. Kung hindi kayang bigyang linaw ng administrasyon ng mga naging deliberasyon sa panukalang budget para sa taong 2025, sasabihan niya umano ang publiko na huwag na magbayad ng buwis. Ayon sa dating Pangulo, kung hindi ito kayang bigyan ng eksplanasyon, ay sayang umano ang ibinabayad ng publiko, lalo kung hindi anya alam ng mga ito kung saan napupunta ang kanilang mga pera. Diba? Hindi nila kayang maipaliwanag kung saan mapupunta yung pera o kung saan napupunta. Ang problema, pumipirma lang ng may blanco di umano, sabi ng ating Pangulong Duterte. Ngayon, kung ikaw matalino at pinagtatanggol mo yung kabila, siguro naman bukas ang iyong kaisipan. Nakikita mo ng may mali. Pagka nakikita mo ng may mali, huwag mo nang ipilit ang sarili mo dyan. Mali na eh. Diba? Tapos gusto mo dyan ka pa rin magsisisiksik, ipagtatanggol mo pa rin. Kahit nakikita mong may mali na. Dahil sa pera, tanong lang. Dahil kailangan ko ng pera, di ba sa pagbablog ho natin, kumikita na rin tayo dito. Gusto mo pa ng instant meron pang pera? Ganun ba yun? Para lang to sa mga bayaran na at doon sa mga hindi bayaran na okay lang naman pinagtatanggol nila. Siguro talagang may kanya-kanya silang prinsipyo. Pero kapag ikaw ay bayad, hahayaan mo na lang bang kontrolin ka sa pagbablog mo? Wala na nga tayong amo. Hindi na nga tayo nangangamuhan. Si YouTube na nga nagpapasweldo. Gusto mo pa, may amo ka pa. Mga kapatid, buksan natin ang kaisipan natin. Buksan natin pati damdamin ho natin. Nagsasabi po ng totoo ang ating Pangulong Duterte. Kasi kaakibat ho niyan yung sinabi rin ni Madam Amy, blanco. Paano niya pipirmahan ng blanco?
Tapos sasabihin, ayan, meron na. Eh, sinulatan na siguro. Siguro. Diba? Ang hirap nito mga kapatid, no? Kapag nakarating kayo hanggang dito mga kaibigan, palike naman po pa isang pindot lang. At kapag mabagal ang inyong internet, nandito po ang fiber ni Juan. Nandiyan ang contact number. Tara, dire-diretso na natin to. Hindi rin anya tama na iwan ng blanco ang ilang bahagi ng panukalang budget dahil hindi umano ito naayon sa batas ng bansa, lalo kung ito ay budget na aprobado ng pinakamataas na opisyal ng Pilipinas. Oh, di ba? Si Pangulong Duterte nagpakita ng resibo. O ito blankong papel. Ano nangyari? Paano nila ipapaliwanag? Ngayon, doon sa kabilang kampo, hindi nila maipakita na, oy, hindi naman yan ang pinirmahan namin. Ito ang pinirmahan namin. Sana ipakita nyo rin, di ba? Hindi yung satsatan lang tayo, liar. May bang halimbawa lang naman kukupit ka sa pera ng Pilipinas. Tapos may nakahuli sa aaminin mo ba agad? Sample lang naman, di ba? Dagdag pa ni Duterte, maaari din anya itong pag-ugatan ng mga irregularidad, lalo kung maaari anyang pumili ang mga opisina ng halaga na gusto nila na maaari nilang dagdagan bilang reserba. Oh, shit. Ito yung sinasabi ni Tatay Digong na parang cheque, no? Pipirmahan tapos blanco. Bahala na sila kung anong isusulat nila, kung magkano. They have to give us the explanation. Otherwise, sabihin ko sa mga Pilipino, huwag na kayo magbayad ng buwis ninyo. Eh, ganun lang naman, pinagsasayang ito mga na to. O, sasabihin na naman nila nagmumura si Duterte. Minumura ang taong bayan. Mga kaibigan, sino ba ang minumura ni Duterte? Mga mabubuting tao? Hindi, di ba? Ang minumura po niyan, mga kapatid, lagi ho nating pinauulit-ulit dito. Sa madaling salita, yung mga masasamang tao. Yun po yung mga minumura niya, hindi yung taong bayan lamang. Yung iba kasi, pinasasama po nila yung imahe ng Duterte. Mamamatay tayo! Ha? Bakit? Sino ba't mga... O sige, sundan lang natin yung kwento. Sige, mamamatay tao! O, sino ba mga tinutumba nila? Susundan lang natin yung kwento, Sino ba tinutumba nila? Mga mabubuting tao ba? Eh, paano yung mga nadamay? Kinalulungkot ho namin yung mga nadamay. Pero hindi naman po talaga yun yung mga main target. Kumbaga sa gera nagaganap, may mga nadadamay ho talaga. At kinalulungkot ho namin. Pero ang pinaka-target po ng Duterte kung bakit nila pinapaslang yung mga tao dahil sa maling ginagawa po nila para matigil na. Kasi nga, pagka ilagay mo pa yan sa kulungan magluluto pa daw yan. Napakahirap bang intindihin na ang Duterte mabuting tao? Tapos, kinakalaban pa nila? Ano bang gusto nyo? Yung mga masasama? Mamen, magising na kayo. Oo, masakit. Minsan nakakapagsalita ho tayo ng mga katotohanan. Pero ganun ho talaga, masakit yun. Meron nga iba bumaliktad na I mean, bumitaw na. Diba? May mga vlogger sa kabila. Sa bagay, isa pa lang ang nakikita ko. Pero ewan ko yung iba kung may mga bumaliktad na. Ayaw niya na, hindi niya na masikmura. Kaya, ang Duterte na ngayon ang pinapanigan niya. Taong bayan po ang kawawa. Kung halimbawang yan budget na yan, may mga modus, may mga kung ano-anong magic under the table o etc. Blanco, tapos lalagyan na lang ng pangalan. Kung totoo ang sinasabi ng ating Pangulong Duterte, yari ang Pilipinas. Huwag niyong ipagsawalang bahala. Kayong mga vlogger din po ng mga taga-kabila, nire-respeto namin kayo. Pero tignan nyo rin, hindi yung pag may narinig kayo, ibablock nyo agad. No? Parang, di na ba ito sinasabi ng Duterte na yun. Yeah? Tignan nyo rin yung anggulo at pag may nakita kayong mali, magsalita kayo. Doon sa mga hindi bayad, may pagkakataon pa kayo. Doon sa mga bayad talaga, wala na. Hanggang dyan na lang po talaga kayo. Kahit gustuin nyo man na umanib sa Duterte, o panigan ng Duterte, pagtanggol ng Duterte, bayad kayo, hindi pwede. Kailangan
ipagtanggol nyo ang Marcos nyo. Pag may nakita kayong mali sa Marcos, pagtanggol nyo pa rin yung Marcos, no? Ako, gusto ko rin makita yung sinasabing blankong papel na yan. Sige, PBBM, patingin po kami kung talagang may blanko o hindi. Ngayon, pag may nakaguhit na ganyan, tapos meron ng pangalan or ang tawag dyan, meron ng price, meron ng numero, ibig sabihin, talagang blanko. Dapat walang ganun, no? Dapat diretso yung talagang budget. Kasi pag blanko yan, ayan na sila, titignan na kung blanko. Lagyan nyo na ng lagyan nyo na. Mahalata pa rin, di ba? Kasi may guhit. Pero kung walang guhit yun, diretso numero lang, ibig sabihin walang blankong nangyari. Yun lang ho ang aking pagkakaunawa dyan. Kung talagang hindi totoo, pwede nyo po bang ipakita sa taong bayan yung pinirmahang budget? Hindi yung puro salitaan lamang. Madam Amy, Tatay Digong, iisa lang po ng sinasabi nila. At nakikita ko sa mga thumbnail din, mukhang may iba pang gustong magpatunay na may blanco ang nagaganap. Diba, no? Puro check-in na blanco. Tuloy-tuloy na natin. Then they try to pass it as a law, and they are free to choose now the amount which they want to place. Hindi natin alam kung ano ang reserva nila, kung anong gusto na ilagay, sobra doon sa pera natin. Nauna na dito ay kung sino anyang nasa likod ng mga anomalyang ito ay posibleng humarap sa maraming legal consequences na isa din anya sa maaaring harapin ito ay ang pagkakakulong. Hindi rin anya matatakasan ng taong ito ang legal process at jurisdikasyon ng korte dahil malikot umano ang pag-aayos ng papeles sa loob ng bansa. Huwag na din sana anya ito gawin pa, lalo na ng mga opisyal na may balak na maglagay ng reserba para sa panukalang pondo. Hindi talaga pwede. That's in plain, that's either somebody there is stupid or more stupid than the others. Huwag mong gawain yan because it carries with it a lot of legal consequences. Isa dyan yung mapriso ka. And you cannot escape the rigors of scrutiny kasi dadaan ng maraming papel. Malikot ang papel sa gobyerno. So do not try to, for those enterprising or whatever you want, huwag mong gawain yan kasi talagang kung sa opisina kita, barilin kita. Totoo. Para mga akong pinahiya. Tinawag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang sinungaling. Kasunod yan ng mga naunang pagbabatikos ng huli sa pinirmahang 2025 General Appropriations Act. Una na kasing sinabi ni dating Pangulong Duterte na may mga blanco daw na nilalaman ng pambansang pondo ngayong taon. Bagay na hindi anya maaaring mangyari dahil mistulang binigyan lamang ng blank check ang mga opisyal ng bansa at sila na ang bahalang sumulat ng halaga na gusto nilang gamitin. Pero ayon naman kay Pangulong Bongbong Marcos, hindi ito pwedeng mangyari. Anya, alam ng dating Pangulo na hindi maaaring mapirmahan ang General Appropriations Act kung hindi nakalagay doon ang proyekto, magagastos, projection ng pagkumpleto at iba pa. Hamon naman ng Pangulo sa publiko na busisiin na rin ang General Appropriations Act at ito po ay maaaring hanapin kung nasaan ang umano'y mga blankong pahina na binabatikos ng kampo ng dating Pangulo. Narito ang naging bahagi ng pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. Na magkaroon ng item ang GAA ng hindi nakalagay kung ano yung project at saka ano yung gastos, ano yung pondo. So, it's a lie. I was watching the news earlier today and people were saying it's 4,000 pages. Paano namin ibubusisiin yan? Ang gaganto, para titignan namin isa-isa. Hindi na lang. Meron namang kopya that's available on the website of BBM. Tignan ninyo, huwag na ninyong busisiin isa-isa. Hanapin nyo yung sinasabi nila na blank check. Tignan. Kung babalikan nga ay binatikos ni dating Pangulong Duterte ang anyay hindi rin maayos na pinag-aralan ng Kamara ang pondo ngayong taon. Ayon sa dating Pangulo, pagpasok pa lamang sa mababang kapulungan ay dapat na sanang naitamang mga ito at hindi na hinayaang umusad pa ng may mga blankong pahina. Marapat lamang dinanya na humingi ng paliwanag sa mababang kapulungan ng Kongreso kung bakit dumating ang budget sa kanilang opisina ng halos blanko dahil may kapangyarihan naman niya ang Kongreso na questionin at pagpaliwanagin ang bumuo ng naturang budget. Balikan natin ang nauna ning pahayag dyan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. I would like to remind Congress, maliho yan. It's invalid. Please correct it. Demanded explanation kung bakit dumating sa inyo yan na ganun kablangko. We are not, para ka binigyan ka ng
blanco check it dyan. O sige, bahala na kung ano ilagay ninyo. In the same manner, yung mga blanco-blanco dyan, whatever or whoever corresponds to that particular item is free to just fill up the amount. That is not, by all commandments of the law, that cannot be valid.